Paalala po lamang, ang impormasyong aming ibabahagi ay para sa layuning pang-impormasyon lamang at hindi opisyal na payo ukol sa tulong at regulasyon na kung saan mang seksyon ng gobyerno, Pilipinas man o Japan. I-apostil ng DFA sa Pilipinas. Ang Department of Foreign Affairs o DFA ay nagpatupad ng i-apostil system bilang bahagi ng modernisasyon ng serbisyo publiko. Layunin nito na pabilisin at gawing mas madali ang authentication ng mga dokumento na gagamitin sa ibang bansa. Ito ay nakabase sa Hague Apostille Convention kung saan miyembro ang Pilipinas. Ano ang apostil? Ang apostil ay isang sertipikasyon na nagpapatunay na ang isang dokumento ay totoo at valid at maaaring gamitin sa ibang bansa. Halimbawa, birth certificate, marriage certificate, diploma o TOR, at NBI clearance. Ano naman ang e-apostil? Ang e-apostil ay ang digital version ng apostil. Dati, red ribbon. Ito ay manual. Ngayon, QR code na plus online verification. Ibig sabihin, hindi na kailangan mano-manong i-check. Mas mabilis ma-verify sa ibang bansa. Sistema ng e-apostil, step by step. Step 1, online appointment. Mag-book sa DFA Apostille website. Piliin ang schedule at branch. Importante, hindi na pwedeng walk-in at depende ito sa branch. Step 2, pagsumite ng dokumento. Dalhin ang original document, photocopy at ang valid ID. Dapat galing sa PSA, sa school o sa authorized agency. Step 3, verification process. Sa step na ito, chine-check ng DFA kung legit ang dokumento. Kinukumpirma kung valid ang pirma at seal. Ito ang pinaka-kritikal na bahagi ng sistema. Step 4, apostille issuance. Kapag approve, lalagyan ng apostille certificate. May QR code o digital verification. Ito na ang e-apostille output. Step 5, release. May dalawang option, pick up sa DFA or delivery via courier. Mga features ng e-apostille system. QR code verification. Iscan lang para makita kung legit. Online verification website. Kahit nasa abroad, pwedeng i-check. Mas secure at mas mahirap peki-in. Mas mabilis at less processing time. Mga benepisyo para sa OFW. Madaling gamitin sa ibang bansa, hindi na paulit-ulit mag-authenticate. Para sa negosyo, mas mabilis, international transactions, less hassle sa documents. Para sa gobyerno, efficient system at digital transformation. Mga dapat tandaan. Siguraduhin tama ang spelling at detalye. Hindi lahat ng bansa ay tumatanggap. I-check muna. Dapat original ang dokumento. Narito naman ang mga challenges. Kailangan marunong ka sa online system. Internet access needed. Adjustment lalo na sa first-time users. Sa konklusyon, ang e-apostille system ng Department of Foreign Affairs ay isang malaking hakbang sa modernisasyon ng serbisyo sa Pilipinas. Ito ay mas mabilis, mas secure, mas convenient, at malaking tulong lalo na sa mga Pilipinong nag-a-abroad, nagninegosyo internationally,
at nagpo-process ng legal documents. Disclaimer lamang po, ang lahat ng impormasyong ibinahagi ay para sa layuning pang-impormasyon lamang at hindi garantisadong kompleto o laging updated. Ito ay maaaring magbago nang walang paunang abiso. Ang creator ay hindi mananagot sa anumang direkta o hindi direktang epekto na maaaring magmula sa paggamit o interpretasyon ng impormasyong ito. Sa pangwakas, umaasa po kami na nakatulong ang impormasyong ito bilang gabay. Para sa pinakabagong update at opisyal na detalye, makabubuting i-verify pa rin sa tamang ahensya o awtoridad. Marami pong salamat